Tila nalalagay ngayon sa alanganin at social media firestorm ang MGen Meralco o corporate group ng billionaire at industry tycoon na si Manny V. Pangilinan matapos lantarang ipasa sa kanila ni Batangas Representative at Philippines' most entitled Nepo baby na si Leandro Leviste ang pananagutan sa 24 billion peso penalty ng Department of Energy. On the 24 billion penalty dun sa solar, who will pay for that? Sasabihin ko po ito ng malinaw. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Sa mismong press conference ni Leviste 2 araw ang nakalipas kung saan ginisa ang kongresista ng ilang miyembro ng press, hayagan niyang sinabi na hindi siya o ang kanyang kumpanyang Solar Philippines ang liable na magbayad ng penalty para sa contract delays at violations na may impact sa consumers. Sir, if the DOE will write to you or communicate with you and insist that it is you who should pay the 24 billion peso penalty, will you contest that? I would just like to explain. It's like if I say you owe a 24 billion peso penalty and then I post it on my Facebook page. I don't think that it is valid question really to ask. Although I'm giving you the opportunity to ask me any question you like, but Ayon sa kanya, ang SPNEC daw na binili ng MGen Meralco ang dapat managot. Sorry sir, I'm still confused. Who should pay the 24 billion? the company that they addressed the question to, So the company that bought. because the communication is with the company that I sold. So the new owner? Yes. Not the owner. Iba po kasi yung shareholder sa company. Yung company na binenta ko, yung mine nasabing multa. So yung bumili nun sir, yun ang No, magbabayad. SP New Energy Corporation, SPNEC. So Solar Philippines ko, hindi po ba Solar Philippines? Sa kanila yung Solar Philippines Eh, po yung may price. Kung pwede ko pong ulitin, I don't want to correct our kagalang-galang na mga opisyal ng Department of Energy. Halos maiyak at maihi si Crying Leandro sa pagsagot sa paulit-ulit na tanong ng press dahil halatang nanlilito ang kanyang mga naging sagot at pasikot-sikot ang paliwanag. Sir, can we just ask for details on the 17 million? Like how many companies, what companies are those, how many contracts? Is it... I already answered her. No, sir. May mga eksena pa na ilang beses tinangka ng bagitong kongresista na patahimikin ang ilang female reporters na nagtatanong tungkol sa kanyang solar scandal. Pero sir, willing kayong bayaran yung 24 billion na yun to med na penalty. Sorry, no more on this topic. No, sir, I haven't asked a question. Those are follow-ups po. Ito po yung... Sir, the failure po to deliver the agreed-on power supply by December 2025, ito po sabi ni Garin, will mean thinner energy reserves which could increase prices. Nang tanungin kung baka nagkamali lang ang DOE sa pinadalhan ng mga liham o letters, ito ang tanging naging depensa ni Leviste. Sir, linawin ko rin yan. So, ang ibig mo sabihin, yung DOE nagkamali nung pinadalaan ng sulat. Yun yung iniwasan ko. SPNEC yung pinadala nila. Yun ang iniwasan kong sabihin dahil ginagalang ko sila. Sa ibang bahagi ng presscon, sinisipan niya ang DOE dahil halos araw-araw daw may bagong sinasabi. Ay, iba. Nagkamali sila ng sinulat Okay. ng kumpanya. Ginagalang ko ang mga kawani ng ating gobyerno. Pero baka naman kasi dahil araw-araw may bagong mga sinasabi. Pero parang sarili lang niya ang tinutukoy. Hindi po ba? Sa isang pahayag, nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation o MGen, ang power generation arm ng Meralco, na hindi ang SPNEC na binili nila kay Leviste ang pinagmumulta ng DOE para sa mga na-terminate na kontrata ng Solar Philippines. Sa panig naman ni Pangilinan, mariing itinanggi ng Meralco Group na ang SPNEC na binili nila ng mahigit 30 bilyong piso ang liable sa 24 na bilyong pisong penalty ng DOE.
Sa 12,000 megawatts daw na halaga ng kontrata na kinansila ng DOE, isa lang ang sa SPNEC, ang 280 megawatts Santa Rosa Project. Ang dating namamahala raw sa proyektong itong nag-offer at nabigyan ng award para sa 280 megawatts sa Green Energy Auction Program ng DOE. Naghain na raw ito ng Notice of Force Majeure noong nakaraang taon at sinabing hindi na nila makukumpleto ang proyekto sa target na December 2025. Gate ng Meralco Power Gen o MGen, maganda ang track record nila sa pagkumpleto ng mga proyekto na ang dalaway mas maaga pa nga raw sa schedule na itinakda ng DOE. Pero malinaw na ilang beses nang sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na ang Solar Philippines ni Crying Leandro ang dapat managot sa penalty at hindi ang MGen Meralco ni Pangilinan. Secretary, ito hong sinasabi niyo earlier that you will slap a penalty of about 24 billion pesos doon po sa kumpanya ni Congressman Leandro Leviste. To be clear, Secretary, anong kumpanya po ito? It's Solar Philippines. Okay. Yeah, that's the holder of the contracts. Kasi po, kausap ko ho siya kahapon at inisa-isa ko nga yung kanyang mga kumpanya dahil it appears he has 3. Solar Philippines, or he has or had 3. One is Solar Philippines, the other one is SPNEC, at isa po yung Solar para sa Bayan. Balikan lang po natin yung Solar Philippines na sinasabi niyong dapat silang magbayad ng 24 billion. Ano ho ba ang nangyari? Hindi nila na-fulfill ang kanilang commitment of about 12,000 megawatts of energy? Yes, 12,000 megawatts is basically equivalent to about 12 million households making, Mukhang leksyon ito para kay Pangilinan sa pakikitungo sa mga entitled political nepo babies gaya ni Crying Leandro na may malakas na kapit sa gobyerno ni Duterte. Ginawa mo ng bilyonaryo tapos ipapasa pa sa'yo ang penalty sa mga kalokohang siya ang may gawa.